Ako maging bragging dun sa 150 Pero more or less, nasa 100 na. Nagustuhan ko yung feeling na may magme-message sa akin ng mahaba tapos naghahabol sila. So yung feeling na yun, gustong gusto ko yun. Sarap sa pakiramdam pag cheat yung babae. Tapos ako yung dahilan. Gigilty nga ako. Nung dinala ko sa sitwasyon na hindi ako mahuhuli, sikat-sikat ako sa school namin. Nagkayayaan kami na yun nga, gawin namin yung bagay na yun. Re-rebelde na rin ako. Tumira na ako sa computer shop. Ano mo yun, babae, alak. Ginawa ko na rin yung ganung bagay, nagsawa na rin ako sa puro away namin. Nagchat-chat sa akin dati na hindi ko pinapansin. Bigla akong pinagchat-chat yung paano ko nausap yung una, dadalhin dun sa ibang babae na na-upgrade ko lang yun. Kumbaga nag-i-invest din talaga ako ng time. Pero gusto ko dalhin sa sitwasyon na ganun nga lang yung gagawin. Papamahal na rin talaga sila. Kumbaga, Paano po yun, sir? May pick-up line kayo ganun? Or may bait ako na pag ito yung sinagot nito sa una kong message, yung diskarte ko sa kanila is parang panliligaw. Pero hindi ko sila boy na ako nung panahon na yun eh. Meron akong 3 nagiging babae na rotation. Hindi ko na sila kakausapin pag nakuha ko na nga yung gusto ko. Siguro, love nila ako nung panahon na yun. Pero para sa akin, parang karoon ako ng chicks sa trabaho. Ang misyon ko lang talaga sa kanya is dahil pogi, dahil may pera, the status. Hindi sa ganun bumabase. Nice guy pa rin yung huling halakhak. Sinusubukan ko ulit na ayusin. Bagay na sinira ako. Humingi ako sa kanya ng tawad. May karma talaga yung gawain na kala mo escape. Pero Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! ako si Yuso. Ito ang kwento ko bilang womanizer. At nagsimula ito nung high school ako. Nung high school ako, nakakuha ako ng attention, validation, dahil medyo naging sikat-sikat ako sa school namin. May mga iilan na nagkagusto sa akin, so ganun yung unang mga nangyari sa akin. Pero nung unang yun, parang hindi ako nakapokus doon sa sitwasyon na yun. Hindi ko iniintindi yung mga validation tsaka attention ng mga schoolmate ko na babae. At mas parang nakapokus ako nun sa mga barkada, sa klase ko. Pero dumating na rin sa point na na-curious ako second year high school. Na-curious ako sa babae tsaka sa sexual thing na ganun, nangyayari. At sinubukan ko magkaroon ng mga puppy love. Nung una, karoon ako ng ka-puppy love noon. Ang focus ko lang kasi may tsura siya eh. Karoon siya na parang model siya sa school namin eh. Parang second year ako tapos siya third year. So ayun, sinubukan ko yung ganun dahil nga sa curiosity na naiisip ko. Niligawan ko siya para makuha yung ganung klase ng thing na maranasan kung ano yung pwede maranasan sa babae. So yun, yung mga umpisa nun parang parehas kami inosente ng babae so hindi natutuloy. One time meron parang nagkayayaan kami na ayun nga gawin namin yung bagay na yun. Sa school pa nangyari yun. Periodical test. Nag-usap kami na pupunta kami ng CR. Second year ako na ito, second year high school. Pupunta kami ng CR, doon namin gagawin yung ganong bagay. Pero nung mga panahon na yun, parang nandun pa rin yung takot eh. Nakabahan ako. Naghahalo na rin yung dahil nga nasa school, medyo mahirap gawin. Hindi natuloy. So, ganung bagay pa lang yung una kong nararanasan. Naulit yun. Pero nung una kong karanasan, fourth year high school na ako. Karoon ako ng first girlfriend na talaga so, dun una kong naranasan yung ganung bagay. Yung unang beses ko naranasan yun, parang na-love at first ako nun eh. Kumbaga, na-addict ako dun sa babae na yun eh. Napamahal na rin ako ng sobra. So siya, may experience kasi siya, kaya parang mas na-dominate niya ako nung panahon na yun eh. Nagre-rebelde na rin ako. Umalis na rin ako sa amin. Medyo naglalayas-layas na ako noon. Tumira na ako sa computer shop.
Tapos nung nakilala ko nga yung first girlfriend ko, lumipat na ako sa kanila. Nag-live-in kami ng at least 2 months. Sa pagsasama namin na yun, parang naging toxic lang eh. Kumbaga parang di naging maganda yung mga nangyari na yun kasi tulad ng sabi ko, parang may karanasan na siya sa ganong klase ng gawain eh. Tapos ako parang first time ko yun. So hindi ko pa iniintindi yung panahon na yun, tinatanggap ko pa rin yung ganong klase ng gawain ng iba dahil di ko pa alam yung mga cheating nun eh. Tsaka nung una, parang kung sino kasi yung una mong o maka-intimate, yun na rin yung dapat na huli, na last, na parang magiging asawa mo na eh. So may ganun akong thinking dati, bata pa lang ako eh. So yun, nakita ko, medyo sketchy nga yung galaw niya. Lumipas yung mga ilang buwan. Eh, naghiwalay rin kami. Dahil nga, nakikita ko na parang mayroon siyang cheating na ginagawa sa akin. So after nun, medyo nalugmok ako, parang, alam mo yung broken hearted ka. First time magkaroon ng ganong karanasan eh. Baga, napamahal ka rin dun sa babae. Pero dati kasi parang di ko iniintindi yun eh. Naranasan ko, first breakup. Lumipas yung ilang buwan, nagkabalikan ulit kami. Ito, ngayon ko lang sasabihin to, pero parang karoon siya ng boyfriend nun, nabuntis siya, tas di siya pinanindigan. So ako yung parang sumalo nung pagiging ama dun sa bata. Kasi nga parang mahal na mahal ko talaga siya eh. Ganun yung nangyari. So after that, nagsama ulit kami. Mipas yung ilang taon na nagpakatatay din ako. Mga ilang taon din kami nagsama, mga 2 taon din kami nagsama eh. 2014 hanggang 2016, nagsama kami. Nakita ko rin yung lifestyle na meron yung, ibang lifestyle na yung nakita ko. Nakita ko na yung lifestyle ng rapper, may mga rapper na, ano mo yun, babae, alak, iba't ibang bisyo rin. So doon, naranasan ko yung ganun. Pero di ko pa magkaroon ng ibang babae noon, siya pa rin talaga. So after that, dumating na rin sa point na parang nagiging sketchy na ulit siya, dumating sa point na nag-cheat na ulit siya. Ganoon na rin ako, kumbaga, ginawa ko na rin yung ganung bagay, nagsawa na rin ako sa puro away namin eh. Alam mo yung nagsawa na rin ako na naghihinala. So parang nagkaroon ako ng curiosity about sa parang gusto ko makatikim ng iba eh. Trinay ko para yung mga ibang nagkakagusto sa akin, yung mga ibang nagchat sa akin dati na hindi ko pinapansin. Bigla akong pinagchat yung bigla akong pinagkakausap yung mga babae na yun. Pero sir, ano po, matanong ko lang po. Nung nalaman niyo po na nag-cheat na po siya ulit, gano'n po. Ano pong naramdaman niyo nung panahon na yun, sir? Masakit, sobrang sakit kasi actually, nung medyo nagkaedad-edad na ako, naisip ko yung mga pinalagpas kong bagay nun eh. Alam mo yun? Kasi nga, ang nasa isip ko nga nun, siya na yung huli ko rin makakasama habang buhay. Pero nung nakita ko nga yung ganung gawain, medyo nag-fade na rin ako. Trinay ko rin yung ganung bagay na ginagawa niya. Hanggang sa natry ko na may kinausap akong isang babae na parang, ayun nga, natry ko sa kanya yung pangalawang karanasan ko sa babae. After nung may nangyari sa amin nun, parang, naisip ko, pwede pala. Pwede pa pala akong makatikim ng iba, pwede pa palang may mangyari sa amin ng ibang babae. Wala na rin akong pakialam sa kanya. Pero magkasama pa rin kami nun, live-in pa rin kami nun habang may nakakasama rin akong iba. Nagtuloy-tuloy, hindi naging maganda yung relasyon namin, tapos ganun na rin yung gawain ko. Paano ako nakakuha ng ibang babae, kung paano ko nausap yung una, ganun ko siya dadalhin dun sa ibang babae na kikilalanin ko. So, upgrade ko lang yun. Nakatikim ako na iba, parang, ganun lang din talaga yung point, yung gusto kong mangyari sa amin eh. Saan niyo po sila usually kinakausap, sir? Facebook lang eh. Kasi nga parang kilala na nila ako dati. Dahil nga nung high school ako, medyo... Hindi po kayo, sir, yung parang tipong yung pupunta sa club, lalabas sa bar, yung mga ganong klase na Nagkaroon ng ganong lifestyle. Pero hindi
Hindi ko dun nakasama yung mga una kong nakilala eh. More on Facebook talaga, more on sa chat, message. Pag kunwari po nag-start na po kayong kausapin sila, mga gaano po katagal bago nyo po sila yung parang nauhook ba? Sabihin natin nauhook para alam nyo na. Sa tagal din, kumbaga nag-i-invest din talaga ako ng time. Pero gusto ko dalhin sa sitwasyon na ganun nga lang yung gagawin. Sa sexual thing nga lang yung gagawin namin. So, ayun, may iba. Papamahal na rin talaga sila. Kumbaga, yung diskarte ko kasi sa kanila parang, attraction eh. Hindi yung sapilitan eh. Hindi ganun yung ginagawa ko eh. Kumbaga, parang kusa nilang gusto gawin yun eh. So, may kasama siyang love. Ano po yun, sir? May pick-up line kayo ganun? Or Wala, hindi naman ako ganun. Hindi naman ako nice guy. Tsaka, yun nga, nadala ako dun sa sitwasyon na naging simp din ako pagdating sa babae. okay lang po ba, sir? Maano nyo lang po kami? Yung parang typical na linyahan po ninyo. Kahit isang example. Parang tagal mong di nag-chat ha, tagal natin di nag-usap ha. Parang ganun lang. Kasi parang, ayun nga, kinakausap nila ako dati, pero di ako nakapag-reply dahil nga may girlfriend ako noon, tas live-in pa kami. So, yung mga nag-chat sa akin dati, yun lang din yung kinausap ko. Yung man nakausap niyo po, sir, aware naman po sila na parang yun lang talagang intention nyo o hindi? Nung una, parang hindi ko pinapapil sa kanila na ganun nga eh. Curiosity nga ako about sa babae. Nagkaroon nga ng addicting. Kumbaga naging addict na rin ako ng paiba-iba ng babae. Kumbaga matatawag ko siyang boy na ako nung panahon na yun eh. Dinadala ko rin sila sa sitwasyon na, alam mo yung parang love ko sila o yung diskarte ko sa kanila is parang panliligaw. Pero hindi ko sila, kumbaga, hindi magiging seryoso yung outcome nung magiging pagsasama namin. Walang pick up, walang kahit na anong bagay na nakapagpakilig sa kanila. Ayun, dumating sa point na parang naging lifestyle ko na din yung ganong bagay. Sa isang buwan po, mga ilang babae po yung parang nagkaka-partner po ninyo? Bago pa mangyari, naghiwalay muna kami ng girlfriend ko. Pero nung panahon na yun, 2016, nung una kasi parang tumatagal din ako sa isa, 3. Ganun. So, meron akong 3 nagiging babae na rotation. So, ganun pa lang yung nangyayari. Aware po sila sa isa't isa yung mga babae po o tagulang din? Tagulang din. Kumbaga, yun lang din talaga yung connection namin. Pero, ang nasa isip nila, relationship na magjowa. Kasi, nagkaroon ng era na MU eh. Yung MU days na ganun eh. Alam ko, mga 2016 nga, yung 2017. Karoon ng era na ganun. So, yun lang yung relationship namin, di yung official na girlfriend. Paano po yun, sir, kapag ayaw nyo na? Paano nyo po sinasabi sa kanila yun? Hindi ko sinasabi sa kanila. More on, ayun, wala na. Baga, hindi ko na sila kakausapin. Pag nakuha ko na nga yung gusto ko. May ilan na tumatagal. Nagpapaulit-ulit yung nangyayari sa amin. Pero yun lang, walang love. Sila, siguro, love nila ako nung panahon na yun. Pero para sa akin, parang hindi. Dahil nga, kakagaling ko lang din ng breakup nun eh. Ginamit ko siya as escape ko nung panahon na yun eh. So, yun. Sa mga one night stand po, may mga ganun po kayo o wala? Ayun, madami. Yun na yung parang, doon na talaga parang dumami rin yung nakilala ko in connection. Dahil nga parang naging addicting nga sa akin yung paiba-iba ng babae. Yun nga, pag may una akong nakausap, ina-upgrade ko lang siya. Baga, kung paano ko nausap yung una, ganun ko kakausapin yung ibang kikilalanin ko. So, parang nagiging may bait ako na pag ito yung sinagot nito sa una kong message, magtutuloy-tuloy siya sa sitwasyon na kagaya nung mga nangyari nung una sa mga nakilala ko. Pali, sir, overall, mga ilan-ilan na po sa tingin niyo yung parang iba't ibang partner po ninyo? Ayaw maging bragging dun sa 150. Pero parang more or less 100, nasa 100 na. Baga, more or less. Ganun. Lahat po, to sir, sa ano nyo lang nakita? Sa Facebook, ganun, chinachat nyo lang po, ganun? O Meron din nagde-dating akong, apps po kayo? na
nakakilala by personal. Ganun. Nakakilala ko rin sila ng personal. 2016 hanggang 2019, ganun nga yung lifestyle na ginagawa ko. Hanggang sa dumating yung point na, kasi nagustuhan ko yung feeling na na may magme-message sa akin ng mahaba tapos parang, alam mo yun, parang naghahabol sila, sasabihin nila na, kinuha mo lang yung ganito, parehas ka lang pala ng iba. So yung feeling na yun, gustong gusto ko yun. Kumbaga, para sa akin masarap sa feeling yung ganong sinasabi nila. So after nun, pag nagganon na sila, parang tumitigil na ako eh. Hindi ko na siya kakausapin. Parang tapos na yung, ko sa'yo, tapos na yung mission ko na kilalanin ka, o yung connection natin. So ganun yung nangyayari. Pag naggano na po, sir, di naman po ba kayong parang nagigilty o kaya no? Kasi, Ayun nga, dumating nung point na 2016 hanggang 2019, ganun nga yung lifestyle ko. So nakadami ako nun, kumbaga. So after that, 2019, pumitik na ako parang, na-absorb ko pala yung pakiramdam na yung sa message nila, yung gaano sila kalungkot. Unconscious ako na ganun pala yung nararanasan nila. Tapos ina-absorb ko yun sa isip ko. So dumating yung point na karoon ako ng depression. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung loneliness, pero pakiramdam ko sobra akong mag-isa. Parang dumating sa point na nagkaroon nga ako ng depression. Nung una, hindi ako naniniwala dun eh. Tapos parang naging din ako. Hindi ko alam bakit parang feeling alone ako eh. Kahit meron naman akong mga barkada. Nawawalan-wala na rin ako ng trabaho dahil dun sa ginagawa ko na yun eh, na paiba-iba ako ng babae. Tapos binibigyan ko ng attention yung ganong gawain. So yun, dumating sa point na nawawalan-wala na ako ng trabaho, na sa family rin, di na rin ako nakapag-post, rebelde rin, ganun. Mas inuuna ko yung bagay na yun, inom, barkada, babae, ganun na yung lifestyle ko. Pero teenager pa lang ako nito. So yun, dumating yung 2019, karoon ako ng depression, ayun, nag-isolate ako, kulong lang ako sa kwarto. Minto ko noon sa pakikipag-intimate sa iba-ibang babae dahil nga bigla akong nalungkot sa hindi malaman na rason eh. So after that, ilang buwan ako nag-isolate. Niisip ko kung bakit, nag-self-reflect din ako. Humingi rin ako ng tawad sa creator dahil sa mga ginawa ko. Tapos yung mga nakilala kong babae, pinagkakausap ko sila, chinat ko sila, naghumingi ako ng pasensya. Sorry ako sa kanila. Kasi nga, hindi ko alam kung saan galing yung pakiramdam na parang ang bigat eh. Bigat ng pakiramdam ko eh. Yun, pinag-chat ko sila isa-isa. Sorry tingin niyo ako po ba, sorry po sir, tingin niyo po ba na konsensya po kayo kasi di ba po yung naglulong message sila, ganun. Tapos, ganun po yung mga sinasabi nila. Tingin niyo po ba dun galing po siya? Oo, dun galing talaga. Di ko nga, tulad nga sabi ko, parang di ko alam na na-observe ko yung pakiramdam na yun eh. Pakiramdam nila na ganun eh. Unconsciously na, yung mga chat pala nila na naghahabol sila sa akin o nagsasabi na kakarmahin ka rin, ganito ganyan. Di ko alam na in a long run, doon mararanasan yun pag tumagal. So 3 taon kong ginawa yun. Iba-ibang babae, iba-ibang tao na kilala ko. Dumating rin sa point na nagagalit na yung airmat ko kasi iba-ibang babae yung dinadala ko sa bahay. Pag nangyayari yun, yung nagdadala ako ng ibang babae, gagalit talaga yung nanay ko. Sinisigawan niya ako, kinakatok niya yung kwarto na may kasama akong babae. Tapos kung sasabihan niya yung babae na yun na, ayan, pipiliin mong kababae mong tao, ganito ganyan. Ito yung taong pipiliin mo, itong lalaking to. Ito ganyan yun. So dumating yung point na ganun. Kasi nga, Ano po, lifestyle. since marami po kayo naging kapartner, di po ba kayo noong time na yun natatakot na magkasakit, ganun? Karoon din eh. Nagkaroon din ako ng ganun eh. Pero, kailangan ba i-share yun? Nagkaroon din ako ng ganun. Nagkaroon din ako ng sakit, which is yung tulo nga. So, nung nagkaroon ako nun, gulat ako. Kumbaga, first time mangyari sa akin yung bagay na yun. Tas, alam mo yun, pero nagamot ko siya maayos. Ganun.
So ayun, 2019, yun nga, nagkaroon ako ng depression. Sobrang lugmok, di ko alam anong gagawin ko. After nun, 6 months, karoon ako ng trabaho. Masok na ako sa trabaho ng BPO. So yun, tuwan-tuwa ako nun. Parang pakiramdam ko, sumigla ulit ako. Tapos sa pag-self-reflect ko pala na yun, may kapalit na ganun. Nagkaroon ako ng trabaho ulit. Wala pa rin akong kinikitang babae nung baga nakapahinga talaga ako nun. Kasi ayoko na, nakita ko na yung consequence nung ginagawa ko na yun So yun, tinuloy-tuloy ko yung trabaho, 6 months. Naging maayos naman. Pero yung sa trabaho kasi na back office, parang kailangan mataas yung accuracy na ginagawa mo So parang feeling ko hindi ako makakapasa o hindi ako mariregular. Yun, nagkaroon na naman nag-relapse ako nun. Mayroon akong mga barkada sa trabaho na binubuyo ako tungkol dun, na di ko daw kaya magkaroon ng babae o mga bagay na tungkol sa babae. So, sinasabi ko sa kanila na ayoko bumalik sa dati, ganito, ganyan. Hanggang sa dumating yung point na, yun nga, hindi ako mariregular sa trabaho Kumilala na naman ulit ako, bumalik na naman ako sa dating gawain. Gumamit na naman ako ng babae para ma-regular ako nung panahon na yun. Ano po yung sa tingin nyo na parang pinaka nagiging root kung bakit po bumabalik-balik po kayo dito sa ganito? Ano po yung parang pinaka hinahanap-hanap po ninyo? Siguro yung pag nagkaroon ng buyo o kaya, ayun tulad nun, nagkaroon ng way kung bakit magkakaroon ulit ako ng bagong babaeng makikilala. Kasi nga, di nga ako mariregular So, gumamit ako ng babae nun. Karoon ako ng chicks sa trabaho. So, nag-level up ako sa trabaho naman. Nung nakilala ko yung babae na yun, ang mission ko lang talaga sa kanya is ma-regular ako sa trabaho. Kaso nga lang, yun napamahal na siya sa akin. May nangyari na rin sa amin. Nung na-regular ako, parang gusto ko na siya iwan Gusto ko tapos na yung mission ko sa kanya, gusto ko nang matigil yung relationship namin. Di naman naging official din yung relationship namin. Naging sikreto lang. Pero lumalabas, naging maingay sa trabaho dahil nga trabaho ko siya. Ibang level pala yung laro na yun pagdating sa trabaho dahil meron chismis na Makalat na siya sa office nung panahon na yun Marami rin ako nakasama nun sa office na pinagtrabahuan ko. Nagkaroon nga ng time na nagkagulo nga sa trabaho dahil sa akin. Di naman totally nagkagulo yung buong office. Kumbaga may mga nag-aaway na nakakatrabaho ko dahil ganun nga yung nangyari. Kumbaga, meron na akong ka-relationship dito, tas meron pang sa iba. Dumating sa point na ganun, kakagulo na, dinala ko yung ganung sitwasyon kasi bumalik ulit ako sa dati. Bumalik ulit ako sa dating gawain na ganun Nakalimutan ko na yung consequence nun, nakalimutan ko na yung mga bagay na naranasan ko pagkatapos nung ganung gawain na ginagawa ko. Nakalimutan ko na yung naging depression ko, nakalimutan ko na yung pagsiself-reflect ko nung panahon na, alam mo yun, lugmok ako. Tuloy-tuloy ulit na ganun. Hanggang ngayon po, sir, ganun pa rin po nangyayari sa inyo, sir? Tawag. Hanggang ngayon po, pa rin po kayo. Alam niyo na. Ngayon, naka-stop ako actually. Mag-iisang buwan na ako naka-stop dahil nga dumating na naman sa point na lugmok ulit ako. Kasi loop na siya Paulit-ulit ko na siyang nangyayari sa akin na di ko alam, nagiging cycle na pala siya Magpapahinga ako, malulugmok ako, tapos babalik ulit sa dati. Paulit-ulit siyang nangyayari sa akin So kung tatanungin, parang kaya ako nakadami kasi lifestyle ko nga siya, pinili ko siyang lifestyle. Hindi siya yung habits lang na occasional lang na ginagawa ko Dumating sa point na araw-araw talaga pa iba-iba rin ang nakakasama. So ngayon po, sir, tinatry niyo pa rin tumigil? Oo, nakatagal, isang buwan. Isang buwan na ako halos naka-stop. Talaga, hindi ako nagre-release. Di rin ako muna nakikipag-usap.
Kumbaga, mas kinikilala, yung mission ko kasi ngayon, parang gusto ko nakilalanin talaga yung sarili ko eh, ngayon. Kasi kada pahinga ko naman, kada self-isolate ko naman, kada napupunta ako sa sitwasyon ng kalungkutan, tas babawiin ko yung energy na nawala sa akin. Kasi nakaka-drain eh. Nakaka-drain yung paiba-iba pala ng babae, doon ako nalulugmok eh. So kada ganun ko, may magandang nangyayari sa akin. Kaso nga lang bumabalik ako sa dati na hindi ko namamalayan. Ano po yung masasabi niyo parang pinaka-extreme na nagawa po ninyo during those times po na, ayun po, womanizer po kayo? Ayun, iba-iba na rin eh. Merong time na na yung kaibigan ng naging ka-MU ko, yung mga ganong bagay, mga friend of friends nila, yun yung mga wild na naranasan ko na, kasi tulad ng sabi ko, naging lifestyle ko nga siya. So gumagawa ako ng paraan para kumilala ng iba-ibang babae. Ngayon po, ano pong plano niyo sa hinaharap po? So ngayon, siguro yun nga, mas kilalanin ko yung sarili ko. Mag-focus ako sa sarili ko dahil nga nakikita ko naman may magandang nangyayari sa akin. Sadyang napupunta lang ako sa sitwasyon na ganun eh. Kung ano po sir, kunwari nakikinig yung mga babae na nag-message po sa inyo, long message, ano po sana gusto nyo sabihin sa kanila po? Message ko sa mga tao kasi parang yun nga, naging addicting yung nangyari sa akin. Hindi lang naman kasi yun yung bagay na ginagawang escape ng mga tao eh. Alam mo yun, so may ibang bagay na ginagawang escape yung mga tao. Na nafe-feel good sila, panandalian, pero yung in the long run, may kapalit siya na hindi maganda o hindi maayos na mangyayari sa'yo. So, payo ko siguro, mas kilalanin mo yung sarili mo kasi ako, ang parang naging psychiatrist ko rin nung panahon na yun. Pag nag-isolate ako, sarili ko lang eh. Pag sinasabihan ako ng mga kakilala ko about sa ginagawa ko nga na yun, parang wala akong pakialam eh. Nakasar ako pero wala akong pakialam sa sinasabi nila, hindi ko babaguhin yung sarili ko, parang ganun yung nasa isip ko eh. So, ang makakatulong din talaga sa'yo, sarili mo. Sa sitwasyon na ganun. Sa lahat-lahat po ng mga naging kapartner po ninyo, sir, may nabuntis na po ba kayo? Wala pa akong na... Ano kasi, yun nga, tulad ng sabi ko, pinag-aralan ko nga siya maigi. Kaya, nandun din yung takot ko na makabuntis eh. Ano po yung masasabi yung trait na pinakakailangan para maging isang womanizer in time? Magandang tanong yan. Iniisip kasi ng ibang lalaki, dahil pogi, dahil may pera, dahil sa status. Hindi sa ganun bumabase ang babae. Mas bumabase sila sa pagiging authentic mo. Kung sino ka talaga, pinapakita mo kung sino ka. Yun, pagiging authentic mo bilang lalaki. Tsaka hindi ka nice guy, kumbaga, hindi mo pinipeke yung pagiging mabait mo kahit alam naman natin na, alam mo yun, gusto mo rin talaga ng ganong mission dun sa babae. So yun, panahon na yun, ganun pa ako mag-isip eh. Kumbaga, hindi ako nice guy. Kumbaga, hindi mo pinipeke yung sarili mo na mabait ka eh. Kung mabait ka man, kasi nagkaroon nga rin ako ng parang kabit-kabit days eh. Kumbaga, naging side dude nga ako eh. Pinasok ko na rin yun, yung forbidden na relationship. Nung pinasok ko yun, yung mga nakakarelasyon ko nung panahon na yun, meron silang boyfriend na nice guy. So, hindi siya pang matagalan na relationship kung titignan. Talagang, ang babae kasi humahanap yan ng roller coaster na emotion eh. So, kung yung emotion mo, good boy ka masyado, meron ka makaka-match pagdating sa ganun, pero kung masyado kang ganun, may mararanasan ang mga bagay na di maganda o pakiramdam. Nung naging ano po kayo nun, naging kabet, sabihin na lang po natin. Ano po yung naramdaman nyo nun, sir? Parang okay lang pa sa inyo na ganun lang yung relasyon nyo? Wala po bang yung pagtatago, kamusta ba? Ano bang ginagawa po ninyo? Masarap sa pakiramdam kasi nga parang dumating ako sa sitwasyon na syempre may nag-cheat din sa akin. So, dumating sa point na sarap sa pakiramdam ko na ganun pala yung pakiramdam pag
nag-cheat yung babae. Tapos ako yung dahilan bakit siya nag-cheat. So, nung panahon na yun, alam mo yun, ako yung parang nakukuhanan niya ng emotion na roller coaster. Sa akin siya kumukuha ng pakiramdam na adventure, yung fantasy niya, nakukuha niya sa akin. Nandun na rin yung thrill sa relationship namin na yun Hindi naman po kayo nagigilty na, or naawa dun sa, alam nyo yun, sa boyfriend talaga. Ayun, nagigilty nga ako nung mga bandang huli na yun. Kasi nga ilang beses ako na nag-isolate. So dumarating, kada taas ng stage o level na ginagawa ko, nagiging mataas din yung guilty na nararanasan ko. So sa sitwasyon na yun, alam mo yun, yung merong kang babaeng kasama tapos may boyfriend siya. Kagabi lang kasama mo siya, tapos kinabukasan, magpo-post siya, kasama niya yung boyfriend niya, binilan siya ng flowers, binilan siya ng chocolate. So yung pakiramdam na yun, parang masarap para sa akin yun na, kagabi lang kasama kita, tapos yun, ganyan yung ginagawa niya. Ganyan ginagawa sa'yo ng boyfriend mo. Hindi niya alam, kasama ko yun kagabi. May time po ba, sir, na nahuli yung jowa, yung babae ganun? Wala akong naging time na nahuli yung babae kasi yun nga, pinag-aralan ko nga kasi yung lifestyle na ganun. Dinala ko sa sitwasyon na hindi ako mahuhuli. Meron dumating sa point na gusto niya nang hiwalayin yung boyfriend niya. Tapos parang sa akin na siya mapupunta, ako na yung magiging boyfriend niya. Hindi ko tinanggap yun kasi ang mission ko bilang side dude, kailangan mapanatili ko pa rin yung relationship nila Kasi kung sa akin siya mapupunta, pwede niyang gawin din sa akin yun. So, dinadala ko sa sitwasyon na wag mo hiwalayin yung boyfriend mo. Matino naman yan, maayos naman yan. Ganun. Kasi, sa totoo lang, sa pagiging mabait o nice guy pa rin yung huling halakhak Dahil sila pa rin yung makakapag-iwan sa utak ng babae na pagsisisi. Dahil hiniwalayan nila tong tao na to, na maayos naman. Alam mo yun. Sa mga panahon po na nagaganyan po kayo, gaano po karami yung parang pinagsasabay-sabay po niyo? Kasi na-mention niyo po kanina may umabot ng 3. Ano po yung pinakamarami na sabay-sabay talaga silang lahat po? Pinakamarami nagsabay-sabay parang 5, 6, 7. Hindi ko na mabilang kasi ano talaga Iba din talaga Hindi naman po kayo nahirapan yun, sir? Parang ubusan ba ng pera, ganun? Mahirap kasi ayun nga, napakahirap nun. Yun nga yung sitwasyon na talagang mahirap dahil nga mag-invest ka nga ng time, attention, tsaka ng pera. Yung feelings mo rin, tsaka yung nawawalan nga ako ng trabaho. So, ibig sabihin, nagpapahinga rin ako dun sa sitwasyon na yun. Mahirap kasi magsasabay-sabay, alam mo yun, nawalan ka ng trabaho. Connected na siya sa iba't ibang department Mawalan ka ng trabaho, wala kang pera. So, balik ka sa aasa na naman sa magulang mo. Aasa na naman ako sa magulang ko nung panahon na yun. Tapos makawalan na rin ako ng babae nun kasi di ko nabibigyan sila ng attention, di ko rin sila nakakasama dahil nga wala akong trabaho. May time po ba, sir, na parang na-heartbroken din kayo kasi parang umalis to si ganito? Yun nga, yung first girlfriend ko. Actually, nagkaroon ako ng second girl. 2 lang kasi naging official relationship na pinasok So, 2021, nagkaroon ako ng relationship sa isang babae. Sinubukan ko na pinasok ko rin yung sitwasyon na try ko ulit maging matino. Dahil nga nakita ko na parang maayos din naman yung babae. Baka okay din sa akin na magkaroon ng relationship dahil nga marami na rin ako natutunan pagdating sa babae. Panahon na yun, okay naman yung naranasan ko. Pero nakikita ko pa rin na sketchy rin yung babae. Iba rin yung lifestyle niya. Lifestyle niya mag-inom, alam mo yun, alak, barkada, tas meron pa siyang girl best friend na magbubuyo sa kanya. Alam mo yun, yung papayuhan. Baga dumating din sa point na naging toxic din, pangalawang relationship ko. Para sa akin, sa lahat ng relationship na nagkakaroon ng toxic o nagkakaroon ng chaos, ang lagi may kasalanan dyan, lalaki. Kasi, ibig sabihin, di mo kayang mag-lead. Ibig sabihin, parang di mo kayang
i-lead yung babae sa sitwasyon na nandun yung respeto niya sa'yo o makakapag-ayos din kayo. Kasi kadalasan, ang mga nakikilala ko rin, damaged na babae. Galing din sa breakup, kaya may mga daddy's issues. Ayun yung kadalasan nakikilala ko, kaya nakadami ako. So, sa ganung sitwasyon, alam ko kung anong way yung approach sa kanila. Kung paanong connection yung gagawin ko sa kanila. Nung nag-fade na, ginawa ko sa first girlfriend ko na nag-fade na, tapos tumitikim-tikim na ulit ako ng iba na hindi niya alam. Kakaroon ulit ako ng mga iba-ibang babae dahil nga gusto ko ulit mag-escape eh. Ginagamit ko ulit yung ganong ginagawa ko para escape o fun. Makalimutan yung girlfriend ko na yun. Ano po ba yung type nyo, sir? Paano nyo sila nahahanap po? Ayun nga, dahil meron nga din na sa Facebook tsaka sa friend of friend, yung mga kaibigan ng kaibigan ko rin. So, doon ko madalas nakakakilala. Doon ako madalas nakakakilala. Physically po, ano po yung parang type na hinahanap po ninyo? Wala naman, di naman ako natingin sa physical eh. Sa totoo lang, di talaga ako natingin sa physical. Moron, sa ugali. Kung ano yung ugali o tulad nga ng sabi ko, kumbaga sa ospital, pasyente rin ako eh. Kumbaga, kailangan ko ng doktor na makakapagpa-ayos ng relationship. Hindi pwedeng parehas kayo pasyente. So, yung mga nakikilala ko, pasyente rin na galing silang breakup. At yung lifestyle nila hindi rin maganda. Ngayon nga, para sa akin, ang isang relationship ay napaka-complex. Kailangan kilalanin mo rin yung sarili mo. Kasi kung mali kang makipagrelasyon, kung di rin nasa maayos yung buhay mo, yung isip mo, di rin magiging maayos yung ending ng relationship eh. So siguro masasabi ko, para sa mga magkakarelasyon, siguro pagtibayan yung relationship nyo, kilalanin nyo rin yung isa't isa, kung sino talaga kayo, o kung sino rin yung kasama nyo. Ganun. Ayun, ngayon, nasa sitwasyon ako ng self-reflection. Naka-isolate ulit ako. Doon ulit ako sa mother ko. Sinusubukan ko ulit na ayusin yung bagay na sinira ako na itong mga nakaraan. Sa nakaraan ko. Siguro, ayun, mas kinikilala ko ngayon yung creator, yung gumawa ng mundo na to. Humingi ako sa kanya ng tawad dahil nga sa ginagawa ko na yun, na lifestyle, pinili kong lifestyle. At the same time, gusto ko rin mag-thank you sa kanya dahil pinakita niya rin sa akin kung gaano kadilim yung ganong klase ng gawain. Pinaramdam niya sa akin kung gaano kalugmok. At may karma talaga yung gawain na akala mo escape pero hindi pala. Natingin niyo po ba, sir, sa mga susunod na taon, hindi niyo na po siya gagawin ulit? Siguro ngayon, nasa isip ko, oo. Pero mas pagtitibayan ko yung self-control ko, syempre. Kasi ayun yung talagang kailangan ng isang tao para maiwasan yung ganong bagay. Ano po yung parang nagiging outlet niyo po ngayon para hindi niyo po maisip yung ganon po? Ano lang, kasi naiisip ko na babalik na naman ako sa dati. Ganun na naman ulit yung gagawin ko. So gusto ko makita yung sitwasyon na iba naman yung pipiliin kong way. Yung path na pipiliin ko. Sa ngayon, parang actually kaya akong magkaroon ng girlfriend anytime na mamaya. Alam ko naman kung paano may pag-usap eh. Pero hindi ko muna yung focus sa ngayon dahil hindi ko pa kilala yung sarili ko eh. Hindi ko pa alam kung babalik na naman ako sa ganung way eh. So mas kailangan ko intindihin yung sarili ko, mas kailangan kong isipin yung mga bagay na importante. Dahil panibagong yugto na yun eh. Kung ganun yung gagawin ko eh. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!